Mga kabayan, isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na may mga kasabwat na mga opisyal ng gobyerno ang pagpapatakas kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go at sa iba pa niyang mga kasamahan. Sa isang interview, inamin ni Gatchalian na may nagtimbre na sa kanya 2 linggo na nakalilipas at sinabing alam na ng Bureau of Immigration na wala na si Mayor Alice Go sa bansa. Pero paulit-ulit pa rin sinasabi ng BI na hindi pa nakakaalis ng bansa ang pinatalsik na alkalde. 1 month na hindi mo alam, nakaalis na pala yung tao. May nagsabi rin sa akin na alam na ito ng BI almost 2 weeks before itong August. I don't think it will take 2 weeks to validate. Importante, mabilis yung action. Bakit itinago yung information sa amin, itinago yung information na yan sa public? Ang sabi sa akin, parang 2 weeks ahead, alam na nila na merong ganitong problema eh. Pero even kay Presidente, tinago nila eh. No? At based sa parang narinig ko sa Privilege Speech in Santa Risa na NBI pa ang nagsabi sa kanya, no? So but yung information galing sa Bureau of Immigration, no? So bakit hindi sinabi, kahit na hindi pa validated in information, but hindi sinabi sa Senado, no? Considering na meron tayong pending investigation, kahit na sabihin nila na executive session, bakit hindi sinabi? Samantala, maliban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na tumulong sa pagtakas ng grupo ni Alice Go, umamin din ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may mga pogo big boss din na tumulong kay Alice Go para sa kanyang pagpuslit sa bansa, at ito ay sina Xiang Ji, ang presidente, at Duan Renhu Wu, ang finance officer ng Lucky South 99. Siya ang nag-book ng mga hotel doon sa Harris Hotel Batam for Sheila Go, for Alice Go, for Wesley Go, and Catherine Cassandra Leong. So siya talagang tumutulong. Also, Duaren Wu, the finance officer, the operations officer of Lucky South 99, is also assisting them. Imposibleng wala hong mga kaanib ng mga miyembro ng gobyerno na tumulong po sa kanila, former or current. Kaya nga pong panawagan ng Presidente, heads will roll, former or current. Samantala, naglabas naman ng sama ng loob itong dating presidential at legal advisor ni former President Duterte na si Atty. Harry Roque. Ito ay matapos makalaya kagabi mula sa pagkakakulong sa Kamara ng halos 24 oras dahil sa di umano ay pagsisinungaling at hindi pagsasabi ng totoo sa ginawang pagdinig sa Kamara na may kaugnayan pa rin sa pagkakasangkot niya sa illegal na pogo operation sa bansa. Ayon kay Roque, hindi siya magpapatinag sa ginagawa ng Kamara at ng administrasyon ni PBBM, hindi lang sa kanya, kundi maging sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes dahil marami na po tayong mga kasamang ginugurgor. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking gurgor. Pero gawin ko nila ang lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinag. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon ng ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa ilang bayan. Gagawin ko po yan with absolutely no regrets. Sa pagpapatuloy ng kanyang talumpati sa EDSA, lantarang sinabi ni Roque na isa siya sa mga nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay isa siya sa mga nanguna sa kampanya ng Unity Team noong panahon ng eleksyon para sa pagtakbo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming nalulungkot sa inyo. Dahil tayo po ay nabudol. Nabudol din po ako. Umakyat pa ako sa kanyang entablado at nagsabi, Marcos Duterte, Unity. Ang pagkakamali po ay dahil tayo ay tao lamang. Malay ba natin nalulustayin ng Marcos Jr. ang pagkakataon na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan? Malay ba natin na talagang siya ay merong bisyo na nagresulta sa kakulangan ng tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan? Hindi po natin alam yan. So matapos tayong malungkot at tayo nabudol, kinakailangan bumangon muli, alisin ang putik dahil sa ating pagkarapa at lumaban muli, dahil kung hindi po, hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguhan ang Pilipinas na malakas
masigla, masaya at mayaman. Taas noo lahat ng Pilipino. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Totoo kaya na nabudol si Roque ng administrasyon ni PBBM o may koneksyon at papel siya sa pagpapatakbo ng Pogo sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung paano nakalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon sa foreign immigration counterparts, galing na pala ng Bali, Indonesia si Go bago pa makarating sa Malaysia noong July 18. July 21 naman nang nakuhanan siya sa Kuala Lumpur Airport. Nung araw na yun, papunta na si Go sa Singapore. Halos isang buwan sa Singapore si Go na sinasabing nakipagkita pa raw sa kanyang mga magulang at kapatid. Mula Singapore, tumawid pa Batam, Indonesia si Go sakay ng ferry noong Linggo. Wala pa tayong definite information on how they were able to depart. We are backtracking yung pinagdaanan nila going outside. 1 month na hindi mo alam, nakaalis na pala yung tao. May nagsabi rin sa akin na alam na ito ng BI almost 2 weeks before itong August. I don't think it will take 2 weeks to validate. Importante, mabilis yung action. Bakit itinago yung information sa amin, itinago yung information na yan sa publiko? Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mga Pogo Big Boss at iba pang business partners ang tumulong umano para makapuslit si Go at kanyang mga kasama palabas ng Pilipinas. Yan ay sina Zhang Ji at Warren Wu. Si Ji ang presidente habang si Warren Wu naman ang finance officer ng Lucky South 99, ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sila raw ang nagbondo at nag-asikaso para magpalipat-lipat ng bansa ang grupo ni Go. Siya ang nag-book ng mga hotel doon sa Harris Hotel Batam for Sheila Go, for Alice Go, for Wesley Go, and Catherine Cassandra Leong. So siya talagang tumutulong. Also, Warren Wu, the finance officer, the operations officer of Lucky South 99, is also assisting them. Kasama rin daw sa tumulong ang business partners ng dating alkalde na sina Zhang Lujin at Bao Yingli na mga incorporators ng Bao Food Development, ang kumpanyang may-ari naman ng niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Kasama rin ang dalawa sa qualified human trafficking complaint at sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Ayon pa sa PAOK, kumikilos na ang grupo para makuha ang pera nila mula sa mga niraid na Pogo. Ang ginagawa na po nila ngayon is purely money laundering, how to be able to get their finances, so to speak. Kung hindi pa natin na-freeze, na hindi pa natin alam kung nasaan ang mga ito. Mahalaga raw na agad mahuli si Alice Go bago pa ito makalipat sa iba pang bansa. Kaya ang iniiwasan po ngayon ng PAOK sa pagtulungan natin sa immigration ng Indonesia, Malaysia, and Singapore, even Thailand, ay hindi makatawid ito si Alice Go papunta ng Cambodia into the Golden Triangle. Kasi pag nakapasok na po yan ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Nahirapan na tayong kunin po ang mga yan. Sa ngayon, nasa Batam, Indonesia pa rin daw si Alice Go. Nag-request na ang PAOK sa Interpol na mailagay siya sa Blue Notice. Iniimbisigahan din ng PAOK kung may taga-gobyernong tumulong kay Go para lumago ang Pogo Hub. Imposibleng wala hong mga kaanib ng mga miyembro ng gobyerno na tumulong po sa kanila, former or current. Kaya nga pong panawagan ng Presidente, heads will roll, former or current. And in fairness to her, ang ginagamit niya Philippine passport. Philippine passport. Halimbawa, dumating siya sa Bali, Indonesia. Pwede na, kung meron talaga siyang Chinese passport, pwede naman niya, yun ang gamitin niya, Dr. Casio, di ba? Tama po. Pero let me categorically state that she has no Chinese passport. According to our Chinese counterpart, she has lost that passport or lost the right to use that passport when she opted to take a Filipino nationality.
So ang huling pagkakataon na nagkaroon siya ng pasaporte ng China would be the time that she entered the Philippines ng kasama ang kanyang mga magulang using the Special Investment Retirement Visa, yung So, SIRV na tinatawag. So may katagalan na po yun. So ang passport niya ay Philippine passport, ang pangalan ni Alice Guo, yung Go Huaping. Wala ho bang passport 'yon? Wala ko kami nakikitang passport niya na go walking. But then, nevertheless, actually matagal na may alert talaga ito si Alice Guo. In fairness to the Immigration Bureau, nung pumutok pa lang yung usapin na involved nga yung si Alice Del Guo doon sa Zone 1 o sa Bambantarlac na Pogo, agad na naglabas yung Immigration Department, si Commissioner Tansinco, ng tinatawag nilang alert, no? Immigration alert. So, whenever she present, malalaman nila agad. Matagal na po yun. Kaya lang hindi talaga dumaan dito sa immigration areas ito, si Alice Guo. Pero hindi rin natin dinidiscount na dumaan siya pero naging invisible kasi may ilang pagkakataon na sa bansa natin, di ho, basta kasaysayan na may mga... Hindi siya bagong bagay Oo. Hindi, So, pero hindi rin namin dinidiscount yun. pero Dr. Casio, kung wala siyang Chinese passport, gaya ng sinabi nyo, the last time that she used a Chinese passport nung maliit pa siya. So kung sakali na hindi pala siya Filipino, saan natin i-deport si Alice Guo? Problema na ho namin yan, Mayo pa lang. Kasi if would be able to cancel her passport, which is nangyayari, sinisimulan na po yung proseso ngayon. Naglabas na ng memorandum si Executive Secretary Bersamin, chairman din namin ng PAOK, directing the DOJ and DFA to look into the possible cancellation of her passport. When that happens, she becomes stateless. Yes, so she will become a citizen of no country. Precisely po. Precisely, Katony. Maging stateless po yan at titinan natin kung saan siya malilipad. Lalong lumakas ang paniniwala ng mga senador na may kaugnayan ang sinalakay na Pogo hubs sa Banbantarlac at Porac, Pampanga. Kaya sa darating na pagdinig ng Senado sa Martes, August 27, kabilang sa aalamin ay kung saan nanggaling ang pera sa pagpapatayo ng Pogo hub sa Bambantarlac. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nais rin nilang malaman kung anong partisipasyon ni Sheila Guo dito. But si Sheila Guo plays a very important role in all of those companies. I think mga 5 very important companies. Treasurer siya or corporate secretary siya. So, ang ibig sabihin nito, kung ang Guo companies ay ginamit to fund the Banban Pogo Hub, ibig sabihin si Sheila has also a role in that funding. No? So, yun ang aking magiging focus. Tumatayo naman umano si Cassandra Leong na representante ng Lucky South 99 na ni-raid matapos matuklasan ang illegal na operasyon nito, kabilang ang scam, human trafficking at torture. Sinabi rin ni Senador Win Gatchalian na iimbestigahan sa Senado kung paano nakalabas sina Sheila Guo at Cassandra Ong sa kabila ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanila ng Kongreso. Yun ang importante ma-establish rin dahil nga konektado rin yan sa enforcement agencies natin. Kung meron bang tumulong sa kanilang mga kawani ng gobyerno na corrupt, kaya sila nakatakas, o meron mga sindikatong nag-ooperate ng ganitong pagtakas ng mga merong warrant of arrest at may mga kaso. Sisiyasatin din ng Senado ang paggamit ng intelligence funds sa mga enforcement agency gaya ng Bureau of Immigration o BI, Philippine National Police o PNP at iba pa. Paliwanag ng mambabatas, bilyong-bilyon ang pondong inaaprubahan nila para sa intelligence ng mga ahensyang ito. Ngunit hindi pa rin nila nakukuha ang mga mahalagang impormasyon sa ilang malalaking personalidad habang ang iba ay nakakatakas pa ng bansa. Ang sabi sa akin parang 2 weeks ahead, alam na nila na merong ganitong problema eh. Pero even kay Presidente, tinago nila eh. No? At based sa, parang narinig ko sa privilege speech in Senator Risa na NBI pa ang nagsabi sa kanya. No? So, but yung information galing sa Bureau of Immigration.
No, so bakit hindi sinabi kahit na hindi pa validated in information, but hindi sinabi sa Senado, no? Considering na meron tayong pending investigation. Kahit na sabihin nila na executive session, bakit hindi sinabi? Samantala, sinabi naman ni Senador Gatchalian na mananatili sa Senate Detention Facility si Sheila Guo pagkatapos ng hearing hanggang magsabi ito ng totoo. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ako alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman, kayo nakakita, 3 beses na akong mapir dyan. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayanang Pilipino. Tama mali? Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang kaambayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Po, dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, magamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsa. Kaya kada Biyernes, dito po tayo nakita. Malungkot po yung nangyari sa akin na kinulong ako sa araw ng birthday ng aking may bahay. Kauna-unahang pagkakataon po na hindi ko napili ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya, ang akin po nakahalik sa rehas. Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong buhay ko, inalay ko sa serbisyo para sa sambayanan, sa mga mahihirap, mga inapi, tinorsure, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo ng magkaroon tayo mga responsable, mga abogado na magsisilbi sa bayan at hindi tuturing na negosyo ang abogasya. Ang buong buhay ko po, inalay ko para sa malayang pananalita dahil naniniwala po ako na sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-sama ang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Tama! Bakit ako tinarato na kriminal? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Kriminal ba na magturo sa kabataan? Ba na magsabi ng katotohanan at itaguyod ang katotohanan? Maraming nalulungkot sa inyo dahil tayo po ay nabudol. Nabudol din po ako. Umakyat pa ako sa kanyang entablado at nagsabi, Marcos Duterte, Unitim. Ang pagkakamali po ay dahil tayo ay tao lamang. Malay ba natin na lulustayin ng Marcos Jr. ang pagkakataon na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan? Malay ba natin na talagang siya ay merong bisyo na nagre-resulta sa kakulangan ng tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan? Hindi po natin alam yan. So matapos tayong malungkot at tayo nabudol, kinakailangan bumangon muli, alisin ang putik dahil sa ating pagkarapa at lumaban muli dahil kung hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguhan ang Pilipinas na malakas, masigla, masaya at mayaman, taas noo lahat ng Pilipino. Pero bagamat tayo po ngayon ay narito lang sa tawag ba nito? Footbridge at overpass.
Pinagbawal na tayo. Pinagbabawal po doon. Tayo. Pag marami na po tayo, hindi po tayo po pwedeng pagbawalan. Dahil tayo ang may-ari ng mga kalye, lalong-lalo na ang EDSA. Tama po! Hindi nila po pwedeng ipagkait ang EDSA sa atin. Dahil ang EDSA, dito po nangyari ang hagupit ng taong bayan laban sa mga mapang-api at mapaglabis na gobyerno. Katulad gayon, sir. Katulad ngayon. Sa mga kaibigan, marami pa pong Biyernes na darating. Yes! Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes dahil marami na po tayong mga kasamang ginugurgor. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking gurgor. Pero gawin na po nila ang lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinag. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon ng ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa ilang bayan. Gagawin ko po yan with absolutely no regrets. Yan. Awas, Atty. Roque!